Pinabaliw ng isang inidoro mula sa Pilipinas ang lahat. Isang babaeng estudyante sa kolehiyo sa Amerika ang nagbago mula nang matuklasan niya ito. Kalokohan yan, sabi ng isang estudyante ng medisina. At lahat ay tumutol. Ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon para mag-order ng inidorong gawa sa Pilipinas. Sa mga umaga ng taglamig na nagyeyelo, naging karaniwan na sa kanila ang magtiis ng hirap at isang araw, nang matagpuan niya ang inidorong iyon, gumuho ang kanyang mundo. Hindi tumigil ang kanyang pag-iyak. Hindi nagtagal. Ang mga estudyante sa paligid niya ay isa-isang nagsimulang manginig sa parehong paraan. Ano nga ba ang ginawa ng inidoro mula sa Pilipinas? Kung babasahin ninyo ang kwento hanggang sa dulo, matutuklasan ninyo kung paano mababago ng maliliit na kabutihan sa araw-araw ang buhay ng isang tao. Pakiusap, basahin ninyo hanggang sa huli. Si Emily Erickson ay gumigising tuwing 6 ng umaga. Ang taglamig sa estado ng Pennsylvania ay walang awa. Ang temperatura sa labas ay bumabagsak sa baho zero at ang mga kristal ng yelo ay kumakapit sa salamin ng bintana. Sa loob ng kanyang mainit na kumot, binibilang niya ang oras, 5 minuto pa, 3 minuto pa. Ngunit kailangan na niyang bumangon. Ang kanyang klase sa biology ay nagsisimula sa 8 ng umaga. Si Emily ay 20 taong gulang. Isang mahusay na estudyante sa Universidad ng Estado. Pangarap niyang maging isang medical researcher sa hinaharap. At kahit sa bakasyon sa tag-araw, nagtatrabaho siya bilang part-timer sa laboratorio upang makapag-ipon para sa kanyang mga gastusin sa pananaliksik. Ang kanyang mga magulang ay nakatira sa Pittsburgh, ngunit para makapag-focus sa pag-aaral, naninirahan siya sa isang dormitoryo para sa mga babae malapit sa unibersidad. Ang dormitoryong iyon ay isang lumang gusali na itinayo noong 1952. Ang panlabas na anyo nito ay marilag at nagpapahiwatig ng kasaysayan. Mga pader na gawa sa ladrilyo, mga bintanang may arko, isang mabigat na pintong gawa sa kahoy, isang gusaling maganda sa larawan. Ngunit sa loob, tila huminto ang oras. Mayroon itong heating system, ngunit hindi ito umaabot sa mga pasilyo at common areas. Ang mga tubo ay luma na at paminsan-minsan ay gumagawa ng kakaibang ingay. At higit sa lahat, ang banyo ay isang impyerno. Lumabas si Emily mula sa kumot at nagtungo sa pasilyo. Ang tunog lamang ng kanyang tsinelas ang maririnig sa katahimikan. Sa sandaling buksan niya ang pinto ng communal toilet, sasalubungin ang kanyang mukha ng nagyeyelong hangin. Ang espasyong walang heating ay parang nasa loob ng isang refrigerator. Nang hawakan niya ang upuan ng inidoro, ang lamig ng seramika na parang yelo ay tumusok sa kanyang mga daliri. Ang sandali ng pag-upo ang pinakamasakit. Biglang ninanakaw ang init ng kanyang katawan at naninigas ang kanyang mga kalamnan. Nagtiimbagang si Emily at tahimik na nagtiis. "Heto na naman tayo!" Bulong niya sa sarili. Mahina ang pressure ng tubig at kailangan niyang hilahin ang lever ng paulit-ulit para lang mag-flush. Manipis ang mga pader at lahat ng ingay mula sa katabing cubicle ay naririnig. Ang ubo ng isang tao, ang buntong hininga, ang tunog ng isang bagay na nahulog lahat ay umalingaw-ngaw na parang echo. Pagkatapos sa banyo, pagbalik niya sa kanyang silid, gising na ang kanyang roommate na si Sarah. Si Sarah ay 21 taong gulang, isang third-year medical student. Palagi siyang mukhang pagod at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nitong mga nakaraang buwan, pabalik-balik ang kanyang urinary tract infection, UT. "Magandang umaga, Emily," bati ni Sarah. "Galing na naman sa banyong yon. Wala naman tayong ibang pagpipilian," sabi ni Sarah na may mapait na ngiti. "Alam mo ba? Iniiwasan ko nang pumunta sa banyo nitong mga araw na to. Kaya binabawasan ko ang pag-inom ng tubig." Napakunot noo si Emily. "Masama yan sa katawan mo." Apakunot noo. "Sa katawan mo.
Alam ko. Pero takot talaga akong umupo sa malamig na upuan na yon tuwing umaga ng taglamig. Si Sarah, na nag-aaral ng medisina, ay binabawasan ang pag-inom ng tubig kahit alam niyang masama ito sa kalusugan. Ganoon kalaki ang pagdurusa na dulot ng banyo. Ang isa pa nilang roommate, si Jessica, ay nasa katulad na sitwasyon. Si Jessica ay 20 taong gulang, isang sensitibong estudyante na kumukuha ng psychology. Kamakailan, nagdurusa siya sa insomnia. Nagigising siya ng ilang beses sa gabi at mababaw ang kanyang tulog. Hindi ako makatulog kapag naiisip ko ang banyo. Pag-amin ni Jessica. Naririnig lahat ng tunog. 'Di ba? Nakakahiya, naiintindihan ni Emily. May ibang tao sa kabila ng manipis na pader. Naririnig nila ang bawat kilos mo. Ang katotohanang iyon ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Isang araw, kinausap ni Emily si Sarah. Teka, normal ba to? Lahat ba ng tao nagtitiis sa ganitong klase ng banyo? Inangat ni Sarah ang kanyang tingin mula sa textbook. Ito ang normal, Emily. Ganito talaga sa mga universidad sa Amerika. Nandito tayo para mag-aral. Ang paghahanap ng kaginhawahan ay isang luho. Ang banyo ay lugar lang para dumumi. Wala nang iba pa. Ang mga salita ni Sarah ay tila may katwiran. Totoo nga namang bilang isang estudyante, hindi siya maaaring maghangad ng luho. Lahat ay nagtitiis. Hindi siya espesyal. Sumang-ayon din si Jessica. Kahit ang banyo sa bahay namin, hindi naman ganoon kaginhawa. Ito ang realidad. Tumango si Emily, ngunit may bumabagabag sa kanyang isipan. Talaga bang normal ito? Talaga bang kailangan na lang magtiis? Ang banyo ba ay isang lugar lamang para sa pangangailangang pisyolohikal? Isang maliit na tanong ang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. Gayunpaman, may isa pang paniniwala si Emily. Ang Amerika ang may pinakamahusay na teknolohiya sa mundo. Ipinanganak siya at lumaki sa Amerika. Space exploration, industriya ng IT, teknolohiyang medikal sa lahat ng ito, nangunguna ang Amerika. Ang ama ni Emily ay isang engineer at madalas niyang ipagmalaki ang teknolohiya natin ang numero 1 sa mundo. Kaya naman, iniisip niya, hindi kailangan ng Amerika ang mga produktong galing sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Ang mga magagarang banyo sa mga luxury hotel ay luho lamang ng mayayaman at walang kinalaman sa buhay ng isang estudyante. Isang gabi ng Nobyembre, nagsimulang magbago ang paniniwalang iyon. Pagod na pagod si Emily sa kanyang mga gawain. Isang report sa organic chemistry, pagsusuri sa datos ng 3 eksperimento, paghahanda para sa quiz kinabukasan. Ang dami ng gawain ay nakakasakit ng ulo. Para maglibang, kinuha niya ang kanyang smartphone at binuksan ang YouTube. Sa kanyang mga rekomendasyon, lumitaw ang isang video na may pamagat na isang tour sa dormitoryo ng unibersidad sa Pilipinas. Ang thumbnail ay nagpapakita ng isang malinis na silid. Basta na lang niya itong pinindot. Walang anumang inaasahan. Para lamang takasan ang realidad. Nagsimula ang video. Isang estudyante ang naglilibot sa dormitoryo ng isang unibersidad para sa mga babae sa Maynila. Ang silid ay maliit, ngunit maayos. Ang kusina, bagamat makitid, ay functional at ang mga gamit sa pagluluto ay maayos na nakahanay. Ah, naisip ni Emily, magaling lang talaga mag-ayos ang mga Pilipino. Ngunit nang dumating ang eksena sa banyo, natigilan siya. Nang buksan ng estudyante ang pinto, isang puti at malinis na espasyo ang bumungad. At nang lumapit siya sa inidoro, automatikong bumukas ang takip nito. Ha? Umupo ang estudyante. At nakangiting sinabi, "Ang init po." Inilapit ni Emily ang kanyang mukha sa screen. "Mainit?" Nagpatuloy ang estudyante. "Kahit taglamig, komportable po. At saka ito," sabi niya sabay pindot sa isang butones. Isang tunog na parang huni ng ibon at daloy ng tubig ang umalingaw-ngaw. Ang tawag dito ay tinig lihim.
Tinatago nito ang mga nakakahiyang tunog. Bumilis ang tibok ng puso ni Emily. Tinatago ang mga nakakahiyang tunog? Mayroon palang ganoong function. Isang pag-aalala para sa gumagamit. Ang bagay na pinagdurusahan niya araw-araw ay may solusyon pala. Nagpatuloy ang video. Paliwanag tungkol sa bidet function, automatic cleaning, at deodorizing. Ang bawat function ay batay sa pag-aalala sa gumagamit. Huminga ng malalim si Emily at sinimulang basahin ang comment section. Isang komento mula sa isang Pilipino ang nagsabing, "Normal lang yan dito. Halos lahat ng dorm at mall may ganyan." Normal? May mga komento rin mula sa mga Amerikano. Nag-aral ako sa Pilipinas at humanga ako sa mga banyo nila. Pag-uwi ko, hindi na ako masanay sa ordinaryong inidoro. Kapag nalaman mo to, hindi ka na makakabalik sa dati. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sunod-sunod niyang binubuksan ang mga kaugnay na video. Mga video tungkol sa mga smart toilet ng Alaga Tech, isang kumpanyang Pilipino, kung paano gumagana ang bidet. Ang kalinisan ng mga pampublikong banyo sa Pilipinas sa airport, istasyon, shopping mall, tila pare-pareho ang mga kagamitan. Sa isang video, may panayam sa isang developer. Isang lalaking engineer na nasa edad 50, si Ginoong Mateo Reyes, ang mahinahong nagsasalita. Hindi namin nakikita ang mga mukha ng mga gumagamit, pero umaasa kaming napapangiti namin sila. Kaya't pinag-iisipan namin ang bawat function. Muntik nang tumulo ang luha ni Emily. Para sa isang taong hindi mo kilala, para mapangiti sila. Ganoon ang kanilang pag-iisip sa paggawa ng inidoro. Ang mainit na upuan ay para pagaanin ang pagdurusa sa umaga ng taglamig. Ang bidet ay para sa kalinisan at kalusugan. Ang tinig lihim ay para sa privacy at pag-iwas sa kahihiyan. Ang automatikong pagbubukas at pagsasara ay para hindi na kailangang gumamit ng kamay. Lahat ay dinisenyo para sa gumagamit. Naalala ni Emily ang banyo sa kanilang dormitoryo. Ang upuang parang yelo, ang mahinang pressure ng tubig, ang manipis na pader. Walang-wala. Walang ni isamang bagay na dinisenyo para sa gumagamit, para lang sa pinakapangunahing pangangailangan. Iyon daw ang normal, sabi ng lahat. Kailangan daw magtiis, pero tama ba talaga? Yon? Nagsimulang magbago ang isang bagay sa loob ni Emily. Kinabukasan, maagang nagising si Emily. 30 minuto mas maaga kaysa dati. Madilim pa sa labas. Ngunit hindi siya makatulog. Ang video na napanood niya kagabi ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang mainit na upuan, ang banayad na daloy ng tubig, ang pag-aalala sa privacy. Nagpatuloy siya sa pag-iisip sa kanyang kama. Totoo kaya yon? Baka naman palabas lang sa video. Ngunit ang comment section ay puno ng mga testimonya mula sa mga taong aktwal na gumamit nito. Gumising na si Sarah na may pagod na mukha gaya ng dati. "Good morning. Ang aga mo na naman." Kasi kagabi nanood ako ng video tungkol sa mga banyo sa Pilipinas, simula ni Emily. Mainit yung upuan at may tubig na panghugas. Sumagot si Sarah habang hawak ang kanyang toothbrush. Yung mga nasa luxury hotel? Nakakita na ako niyan. Pero sa video, nasa isang ordinaryong dorm lang. Ibang bansa ang Pilipinas, Emily. Sabi ni Sarah na nagkibit balikat. Iba ang kultura, iba ang ekonomiya, at iba rin ang boltahe ng kuryente. Nasa Amerika tayo. Hindi yan babagay sa atin. Ganoon din ang opinyon ni Jessica. Saan naman tayo kukuha ng pera para sa ganoong kamahal na bagay? Tanong niya nang may pagiging praktikal. At saka, pwede ba yang install dito? Yung mga tubo at kuryente? Tama ang sinasabi nilang dalawa. Noong una, iyon din ang naisip ni Emily. Ngunit isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang patuloy na bumubulong. Sa klase noong araw na iyon, hindi makapag-concentrate si Emily. Nagpapaliwanag ang propesor tungkol sa cell division, ngunit hindi ito pumapasok sa kanyang isipan. Natigil ang kanyang kamay sa pagsusulat. At nang mamalayan niya,
Naghahanap na siya sa kanyang smartphone. Alaga Tech America. Bumili ng bidet toilet seat. Paano install ang smart toilet? Sunod-sunod na lumabas ang mga resulta ng paghahanap. Nalaman niyang mayroon palang North American branch ang Alaga Tech. Mayroon din silang online store. Nang makita niya ang presyo, napasinghap si Emily. 3,500 yuan. Halos lahat ng perang pinaghirapan niyang ipunin sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa laboratorio noong bakasyon. Gagamitin niya sana iyon para sa kanyang research. Mahalaga niyang ipon. Baliw na ako. Naisip niya. 3,500 para sa isang inidoro. Ilang textbook ang mabibili sa halagang iyon. Ilang kagamitan sa laboratorio. Ang gastusing iyon para sa isang upuan ng inidoro ay hindi gawain ng isang taong nasa tamang pag-iisip. Ngunit naalala ni Emily ang eksena tuwing umaga. Ang sakit ng pag-upo sa upuang parang yelo. Ang itsura ni Sarah na binabawasan ang pag-inom ng tubig. Ang paghihirap ni Jessica dahil hindi makatulog. Luho ba ito? Ang paghahanap ba ng kaginhawahan ay kahinaan ng gabing iyon? Muling nagpunta si Emily sa banyo. Tahimik ang lahat ng ika. Dusan ng madaling araw. Ang tunog lamang ng kanyang mga yapak ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Binuksan niya ang pinto ng banyo at umupo sa malamig na upuan. Ang pakiramdam na ninanakaw ang init ng kanyang katawan. Ang tensyon na iniisip, ang kabilang panig ng manipis na pader kahit walang nakakakita. At tumulo ang kanyang luha. Bakit ako umiiyak? Naisip ni Emily. Umiiyak sa banyo? Ngunit hindi ito tumigil. Laging sinasabi sa kanya na normal lang ang magtiis. Pero totoo ba yon? Kung may pagpipilian na hindi magtiis, isang kabutihan ba ang hindi pagpili dito? Pagbalik sa silid, binuksan ni Emily ang kanyang laptop. Pumasok siya sa online store ng Alaga Tech. Paulit-ulit niyang binasa ang pahina ng produkto, mga detalye, function, warranty, paraan ng pagpapadala, paraan ng pag-install, ang kinakailangang voltage converter. Sinaliksik niya ang lahat, posible sa teknikal na aspeto. Gamit ang isang voltage converter, gagana ito sa boltahe ng Amerika. Ang mga tubo ay maikokonekta rin kung standard size. Sinuri niya ang mga patakaran ng dormitoryo. Hindi ipinagbabawal ang pag-install ng personal na kagamitan. Isa na lang ang problema. Ang halagang 3,500. Sinuri ni Emily ang balanse ng kanyang bank account. 3,800. Ang perang inipon niya sa loob ng 3 buwan, 5 araw sa isang linggo, 8 oras bawat araw. Nanginginig ang kanyang mouse cursor sa ibabaw ng Add to Cart button. I-click ito. Kahit iyon lang, hindi gumagalaw ang kanyang daliri. Kalokohan ito, sabi ng kanyang isipan. Pero, sabi ng kanyang puso, naglalaban ang dalawang tinig sa kanyang ulo. Nang mga sandaling iyon, may narinig siyang ingay mula sa katabing silid, ang pag-iyak ni Jessica. Isang mahina, pigil na tunog. Hindi na naman siguro siya makatulog. Ang stress mula sa banyo ay sumisira sa kanyang isipan. Gumala ang daliri ni Emily. Click. Nagbago ang screen at nadagdag ang produkto sa cart. Dumadagundong ang kanyang puso. Pwede pa siyang umatras, ngunit nagpatuloy siya sa susunod na pahina. Inilagay ang shipping address. Pinili ang paraan ng pagbabayad. Final confirmation screen. Minsan pa, nag-isip si Emily. 3,500. Pondo para sa research. Isang puhunan para sa hinaharap. Ang kahulugan ng paggastos nito sa isang upuan ng inidoro. Ngunit kasabay nito, naisip niya. Ang kalusugan ni Sarah. Ang tulog ni Jessica. Ang sarili kong dignidad, malalagyan ba yan ng presyo? Pinindot ni Emily ang confirm order button. Nagbago ang screen. Isang mensahe ang lumitaw. Maraming salamat sa iyong pagbili. Sa ilalim nito,
Isang pangungusap na nakasulat sa Filipino at Ingles. Buong puso naming inihahanda at maingat na ihahatid sa inyo. Buong puso. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang dibdib. Ang isang nagbebenta ng produkto ay nagsasabing buong puso. Isang ekspresyon na hindi pa niya nakita sa mga online shop sa Amerika. Kinaumagahan, sinabi niya kay Sarah, "Nag-order ako ng inidoro galing Pilipinas." Natigil ang kamay ni Sarah na may hawak na tasa ng kape. "Ano? Seryoso ka?" Aw, naging madilim ang mukha ni Sarah. "Alam mo ba kung ano ang mga magagawa mo sa perang yon? Mga textbook, eksperimento, pondo sa research. Alam ko, magtiis ka. Lahat tayo nagtitiis. Hindi ka espesyal." Walang masabi si Emily. Tama ang sinasabi ni Sarah. May punto siya. Hindi rin maitago ni Jessica ang kanyang pagkagulat. "Hindi mo pa ba pwedeng ikansela?" Tanong niya na may pag-aalala. "Sayang ang shipping fee, pero mas maigi na yon kaysa hindi mo gamitin." "Okay lang," sagot ni Emily. "Sa tingin ko, kailangan natin to." "Kailangan?" Ang isang banyo? Mahirap ipaliwanag. Paano niya sasabihin? Na kailangan ng isang mainit na upuan? Na kailangan ng isang function na nagtatago ng ingay? Ito'y magmumukhang luho. Ngunit wala nang balak si Emily na umatras. Lumipas ang 3 linggo. Isang mahabang 3 linggo. Araw-araw, sinusuri ni Emily ang status ng kanyang order. Dahil ipinapadala ito sa barko mula sa Pilipinas, matagal ito. Umalis sa pantalan ng Maynila, tumatawid sa karagatang Pasipiko, dumating sa pantalan ng Los Angeles. Proseso ng customs. Nagsimula na ang land transport. Bawat update ay nagpapasaya sa kanya. Kasabay nito, mayroon ding pangamba. Tama ba talaga ang ginawa ko? Hindi ba ito pag-aaksaya ng pera? Hindi na nagsalita sina Sarah at Jessica tungkol dito. Ngunit paminsan-minsan, tinitingnan nila si Emily na may pag-aalala. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Margaret, ang tagapamahala ng dormitoryo. Si Margaret ay isang babaeng nasa edad 60 at matagal nang namamahala sa dorm. Mahigpit siya at strikto sa mga patakaran. "Emily, may malaking package na dumating para sa'yo," sabi niya sa telepono. "Ano to?" "Isang inidoro po." Katahimikan. "Inidoro?" May halong pagtataka sa boses ni Margaret. "Pero mayroon tayong perpektong mga banyo dito." "Bakit?" Nakatatamad magpaliwanag, kaya't malabo ang sagot ni Emily. "Personal na dahilan po. Hindi naman po labag sa patakaran, di ba?" "Well, oo nga. Hindi ipinagbabawal." Pero tila nalilito si Margaret. Pero isang inidoro? Naiintindihan ni Emily ang ibig sabihin ni Margaret. Hindi ito normal. Ang bumili at mag-install ng sariling inidoro ay hindi pa naririnig, ngunit hindi na siya maaaring umatras. Nagpatulong siya kina Sarah at Jessica na kunin ang package. 3 malalaking kahon ng karton ang nakasalansan sa harap ng opisina ng tagapamahala. "Mabigat yan," babala ni Margaret. Tig-isa silang bumuhat. Totoo ngang mabigat. Nahirapan silang umakyat sa hagdan. Tinitingnan sila ng ibang mga estudyante na may pagtataka. "Ano yan? Lilipat ka?" "Ang laki naman ng mga kahon na yan," hindi sumagot si Emily. Tahimik silang nagbuhat hanggang makarating sa kanilang silid. Nang mailapag ang 3 kahon sa silid, lahat sila ay hinihingal. "Sige, buksan na natin," sabi ni Emily. Nagkatinginan sina Sarah at Jessica. Pareho silang may itsura ng pagkadismaya, ngunit may bahid din ng kuryosidad. Ginamit ni Emily ang isang cutter para buksan ang unang kahon. Pinutol niya ang tape at binuksan ang takip ng karton. Sa loob, may mga styrofoam at malambot na papel na nakapatong-patong. Grabe ang pagkakabalot. Isa-isa niyang maingat na inalis ang mga packaging material. Nagulat si Emily sa pagiging metikuloso nito. Para itong paghawak sa isang bagay na babasagin, hindi. Parang isang regalo para sa isang mahal sa buhay.
at lumitaw ang isang puting seramika. Wow! Sabay-sabay na sabi nilang tatlo. Mas maganda pa ito kaysa sa mga litrato. Ang purong puting ibabaw ay makinis at marahang sumasalamin sa liwanag. Ang pakiramdam sa paghawak ay tila dumidikit sa kamay. Ang mga kanto ay maingat na kininis at walang matulis na bahagi. Maayos nga ang pagkakagawa. Mahinang sabi ni Sarah. Kinuha ni Emily ang bahagi ng upuan. Ganoon din kaingat ang pagkakabalot. Gawa ito sa plastik, ngunit hindi mukhang mura. Maganda ang pakiramdam sa kamay, at halos hindi makita ang mga dugtungan, ganoon kapresiso ang pagkakagawa. Ang pangalawang kahon ay naglalaman ng mga electronic parts, mga kable, control panel, mga sensor. Bawat isa ay maingat ding nakabalot. Ang pangatlong kahon ay naglalaman ng manual at mga accessory. Nang buksan niya ang manual, nakasulat ito sa Ingles at Filipino. Napakadetalyado ng mga diagram, kaya't kahit hindi basahin ang teksto ay maiintindihan. Ang dali intindihin ng manual na to, sabi ni Jessica na humanga. Dahil detalyado siyang tao, agad niyang napansin ang kalidad ng manual. Binuklat ni Emily ang mga pahina. Paraan ng pag-install, koneksyon, mga babala sa kaligtasan. Bawat isa ay isinulat na iniisip ang gumagamit. Tingnan niyo to! Turo ni Emily. Sa huling pahina ng manual, may isang maikling pangungusap sa Filipino at Ingles. Nawa ay magdulot ang produktong ito ng munting kaligayahan sa inyong araw-araw. Munting kaligayahan. Ang isang inidoro ay magdudulot ng kaligayahan? Mayroon bang produktong nagsasabi ng ganoon? Ngunit iyon talaga ang nakasulat. Naramdaman ni Emily na uminit ang kanyang dibdib. Tulungan niyo akong install. Pakiusap niya sa dalawa. Nagkatinginan sina Sarah at Jessica at tumango. Sige na nga, nandito na rin lang tayo, sabi ni Sarah na may mapait na ngiti. Sinimulan nilang tatlo ang maingat na pag-install habang binabasa ang manual. Una, inilagay ang voltage converter, isinaksak sa outlet, at sinigurong gumagana ito ng tama. Sunod, inalis ang lumang upuan ng inidoro. Luma na ang banyo ng dorm at kinakalawang na ang mga tornilyo. Ang tigas! Sabi ni Jessica habang pinipihit ang wrench. Tumagal ng 30 minuto bago nila natanggal ang lumang upuan. Ang seramikang bahagi ay magagamit pa. Humanga si Emily na ang upuang gawa sa Pilipinas ay dinisenyo para magkasya sa standard size ng Amerika. Ikinabit nila ang bagong upuan. Ayon sa manual, hinigpitan nila ang mga bolt. Hindi masyadong mahigpit, hindi rin masyadong maluwag kahit ang tamang higpit ay nakasulat sa manual. Ikinonekta ang hose ng tubig, isinaksak ang power cable. Inayos ang posisyon ng sensor. Bawat hakbang ay parang isang puzzle na nabubuo. Pagkalipas ng 2 oras, natapos ang lahat ng pag-install. Sige, i-on na natin ang switch. Nanginginig na pinindot ni Emily ang power button. Isang maliit na ilaw ang umilaw, isang banayad na berdeng ilaw, at isang mahinang electronic sound. Marahil ay ang start-up sound. Ito'y isang kaaya-ayang tunog na parang huni ng ibon. Gumagana? Bulong ni Sarah. Lumapit si Jessica. At dahan-dahang bumukas ang takip ng inidoro. Wow! Lahat silang tatlo ay napaatras sa gulat. Automatikong pagbubukas. Na-detect nito ang isang tao at bumukas ang takip. Natawa si Emily. Natawa rin sina Jessica at Sarah. Isang kakaibang tanawin. Ang upuan ng inidoro ay kusang bumubukas. At silang tatlo ay nagugulat at natatawa. Sige, sabi ni Emily. Subukan na natin. Pagkatapos ng mga salitang iyon, isang tahimik na tensyon ang namayani kung sino ang unang uupo. Nagkatinginan silang tatlo. Si Emily ang bumili nito, kaya't natural lang na siya ang una, ngunit kinakabahan siya. Paano kung hindi ito tulad ng inaasahan niya? Santian ubay mayuen. Paano kung pareho lang ito sa isang ordinaryong inidoro? Paano
Kung isa lang itong ordinaryong upuan. Emily, ikaw na ang umupo, sabi ni Sarah. Huminga ng malalim si Emily. At dahan-dahan siyang lumapit sa inidoro, nag-react ang sensor at bukas ang takip. Umupo siya sa sandaling iyon. Ah! Isang tunog na hindi niya napigilan ang lumabas. Mainit. Sa kanyang katawan na sanay na sa malamig na upuan, ang init na ito ay tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Para bang may bumati sa kanyang welcome back. Isang pakiramdam na ganoon. Marahil kasing init ng temperatura ng katawan. Hindi masyadong mainit. Hindi rin malamig. Isang tamang-tamang init ang kumalat mula sa kanyang mga hita papunta sa buong katawan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Emily. Emily, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Sarah. Grabe to. Nanginginig ang boses ni Emily. Hindi pa ako kailanman inalagaan ng ganito. Inalagaan. Ang salitang iyon ay kusang lumabas sa kanyang bibig. Dahil lang mainit ang upuan. Ngunit hindi lang ito ordinaryong init, may isang taong nakakaalam sa pagdurusa ng pag-upo, sa upuang parang yelo tuwing umaga ng taglamig. May isang taong gustong pagaanin ang pagdurusang iyon. At may isang taong aktwal na gumawa ng isang mainit na upuan. Hindi ito teknolohiya, kundi pagmamalasakit. Tiningnan ni Emily ang control panel. May ilang mga butones na nakahanay. Tulad ng nabasa niya sa manual, pinindot niya ang tinig lihim button. Isang banayad na tunog tulad ng agos ng sapa ang nagsimulang tumugtog, isang natural na tunog. Hindi mekanikal, kundi parang nasa tabi ka talaga ng isang ilog. Sa tunog na iyon, nakaramdam ng kapanatagan si Emily. Walang nakakarinig. Hindi na kailangang mag-alala sa kabilang panig ng manipis na pader. Hindi nakakahiya. Sunod niyang pinindot ang bidet button. Medyo nag-atubili siya, ngunit lakas loob niya itong pinindot. Isang banayad na daloy ng tubig ang lumabas. Hindi masakit, hindi nakakatakot. Dahan-dahan lang itong naglilinis. Ang pressure at temperatura ng tubig ay tamang-tama, malinaw na may isang taong seryosong pinag-isipan ang katawan ng babae sa pagdidisenyo nito. Nang matapos ang paglilinis, sinubukan niya ang drying function. Isang mainit na hangin ang marahang umihip. Hindi rin ito masakit, hindi mainit. Dahan-dahan lang itong nagpapatuyo. Nang matapos niyang subukan ang lahat ng function, tumayo si Emily. Automatikong nag-flush ang tubig at nagsara ang takip ng inidoro hanggang sa huli. Hindi niya kinailangang gumamit ng kanyang mga kamay. Lumingon si Emily at tinitigan ang inidoro. Hindi tumigil ang kanyang pag-iyak. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak ng ganito. Ngunit hindi niya mapigilan. Emily? Lumapit si Sarah. Okay lang ako. Okay lang, sagot ni Emily. Masaya lang ako. Masaya? Ang maging masaya sa isang banyo ay kakaiba, ngunit totoo iyon. Ang pagkawala ng kanyang pagdurusa tuwing umaga. Ang katotohanang iyon ay nagdulot sa kanya ng labis na kaligayahan. Pwede ko bang subukan? Tanong ni Sarah. Tumango si Emily. Umupo si Sarah. At nanlaki rin ang kanyang mga mata. Ano to? Ang init. Bilang isang nag-aaral ng medisina, sensitibo si Sarah sa reaksyon ng katawan. Alam niya na ang init ay nagpapaluwag sa tensyon ng mga kalamnan. Kapag umuupo sa malamig na upuan, naninigas ang katawan bilang isang depensa. Ngunit ang init na ito ay nagbigay ng relaxation sa kanyang katawan. Sinubukan ni Sarah ang bidet. At bahagya siyang natawa. Grabe, ang linis. Bilang isang medical student, naiintindihan niya ang kahalagahan ng kalinisan. Hindi sapat ang pagpunas lang ng papel, ngunit kung huhugasan ng tubig, mas malinis ito. Baka gumaling na ang UTI ko. Bulong ni Sarah. Kung mapapanatili ang kalinisan, sunod na sumubok si Jessica. Lalo siyang humanga sa tinig lihim function. Bilang isang nag-aaral ng psychology, alam ni Jessica ang epekto ng privacy sa mental health.
Ang sarap sa pakiramdam ng tunog na to, sabi ni Jessica. Walang nakakarinig. Ang laking ginhawa pala ng pakiramdam na yon. Nanatiling nakaupo silang tatlo sa harap ng inidoro. Walang nagsasalita. Tahimik nilang ninamnam ang kanilang pagkamangha. Emily, sabi ni Sarah. Sorry. Sinabi kong baliw ka. Ako rin, sabi ni Jessica. Hindi pala tuluho. Kailangan pala talaga natin to. Umiling si Emily. Okay lang. Kahit ako, hindi rin makapaniwala noong una. Nang hapong iyon, may mga boses na narinig mula sa pasilyo. Nakarating na sa ibang estudyante ang balita. Totoo bang may banyo galing Pilipinas? Mainit daw? Patingin. Binuksan ni Emily ang pinto ng kanyang silid. 5 o 6 na babaeng estudyante ang nakatayo. Lahat sila ay may itsura ng kuryosidad. Totoo bang bumili ka ng inidoro mula sa Pilipinas? Tanong ng isa. Oo. Gusto niyong subukan? Sunod-sunod na pumasok ang mga estudyante sa silid. At nang makita nila ang inidoro, napasigaw sila sa gulat. Ang ganda! Automatiko ba talagang bumubukas? Pwede subukan? Isa-isa silang sumubok. Sa sandaling umupo ang unang estudyante, sumigaw siya ng, "Wow! Ang init! Totoong mainit!" Ang pangalawang estudyante ay humanga sa tinig lihim. Ang natural ng tunog, ang pangatlong estudyante ay umiyak nang subukan ng bidet. Hindi pa ako kailanman inalagaan. Nang ganito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Pagkagulat, paghanga, at luha. May ilan pang ang humagulgol. Anong nangyari? Tanong ni Emily. Lagi akong takot pumunta sa banyo. Sabi ng estudyanteng iyon. Lalo na kapag taglamig. Pero kung ganito, hindi na ako matatakot. Isa pang estudyante ang umamin. Nagka-UTI na rin ako. Ayokong pumunta sa banyo kaya hindi na ako umiinom ng tubig. Lahat sila ay may parehong pinagdadaanan. Ngunit walang nagsasalita. Dahil akala nila, normal lang ang magtiis. Akala nila, kahinaan ang magreklamo. Sinira ng inidorong galing Pilipinas ang katahimikang iyon. Sana maging normal to, sabi ng isang estudyante. Pero mahal, di ba? 3,500. Sagot ni Emily. Napasinghap ang mga estudyante. Grabe, pero sulit. Sabat ni Sarah. Kung iisipin ko ang kalusugan ko, kung iisipin ko ang tulog ko, dagdag ni Jessica. Mula ng gabing iyon, naging sikat na lugar ang silid ni Emily. Araw-araw, may mga estudyante mula sa ibang palapag na bumibisita. Lahat gustong subukan ang inidorong galing Pilipinas. Hindi tumanggi si Emily kahit kanino. Pagkalipas ng 1 linggo, may ibinalita si Sarah. Emily, may nangyaring kamangha-mangha. Ano yon? Hindi lumabas ang mga sintomas ng UTI ko. 5 araw na. Tuwang-tuwa si Sarah. Halos buwan-buwan siyang nagkaka-UTI. Ngunit sa loob ng 1 linggo, walang sintomas. Tingin ko dahil sa bidet, sabi ni Sarah. Dahil napapanatili kong malinis. At saka, dahil hindi na ako takot pumunta sa banyo, nakakainom na ako ng sapat na tubig. Nag-ulat din ng pagbabago si Jessica. Masarap na ang tulog ko. Masayang sabi niya. Nang mawala ang stress sa banyo, hindi na ako nagigising sa gabi. Ang pagbabago sa dalawa ay nakaimpluwensya rin sa ibang mga estudyante. Gusto ko rin yan. Sana sa kwarto ko rin. Pero walang pera. Nag-isip si Emily. Mahirap ang 3,500 para sa isang tao. Pero kung paghahatian ng marami, o kaya isang mas malaking kilusan, binuksan niya ang isang crowdfunding website. Nag-isip siya ng pamagat para sa proyekto. Paulit-ulit niyang isinulat at binura hanggang sa mapagpasyahan niya. Para sa dignidad ng kababaihan, maghatid ng kalinga sa mga dormitoryo sa buong Amerika. Isinulat niya ang description ng proyekto. Ikinuwento niya ng tapat ang kanyang karanasan, ang pagdurusa sa umaga ng taglamig, ang UTI ni Sarah, ang insomnia ni Jessica, at ang pagkakatuklas sa inidorong galing Pilipinas.
Ang banyo ay isang usapin ng dignidad. Isinulat ni Emily. Masyado na tayong nasanay sa pagtitiis. Ngunit mayroong pagpipilian na hindi magtiis. Ang target na halaga ay 20,000. Sapat para sa 6 na unit. Kinabukasan, matapos ilunsad ang proyekto, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Dumagsa ang mga donasyon. 100, 200, 150. Mayroon pa ngang nag-donate ng 1,000. Sa comment section, dumating ang mga mensahe mula sa buong Amerika at sa buong mundo. Ganyan din ang pinagdadaanan ng anak kong babae. Ito ay isang revolusyon. Isang lipunang nagpapahalaga sa kababaihan. Marami tayong dapat matutunan sa Pilipinas. Sa loob ng 3 araw, naabot ang target na halaga. Sa isang linggo, lumagpas ito sa 1,091,000. Tinitigan ni Emily ang mga numero na nanginginig ang mga kamay. Ganoon karaming tao pala ang may parehong problema. At lahat sila ay naghahangad ng solusyon. Kumilos na rin ang unibersidad. Nakatanggap siya ng tawag mula sa presidente ng unibersidad. Miss Erickson, gusto kitang makausap. Kinabahan si Emily nang tawagin sa opisina ng presidente. Baka pagalitan siya. Baka sabihing lumabag siya sa patakaran. Ngunit nakangiti ang presidente. Isang napakagandang inisyatibo, sabi niya. Bilang unibersidad, gusto naming sumuporta. Pinag-aaralan namin ang paglalagay nito sa lahat ng dormitoryo ng mga babae. Hindi makapaniwala si Emily. Totoo po ba? Oo. Ang kalusugan at dignidad ng mga estudyante ay responsibilidad ng unibersidad. Ikaw ang nagturo sa amin yan. Ang balitang iyon ay lumabas sa media sa buong bansa. Mga pahayagan, telebisyon, online news lahat ay nag-ulat tungkol dito. Ang revolusyon sa banyo na sinimulan ng isang estudyante. Teknolohiya ng Pilipinas. Binabago ang mga unibersidad sa Amerika. Ang dignidad na itinuro ng Kalinga. At pagkalipas ng 1 buwan, isang engineer mula sa Alaga Tech ang bibisita sa dormitoryo. Nang araw na iyon, hindi mapakali si Emily. Isang tao mula sa Pilipinas na aktwal na gumawa ng produkto ang darating. Anong klaseng tao kaya siya? Ano ang sasabihin niya? 2:00 ng hapon, ang takdang oras, isang sasakyan ang huminto sa harap ng dorm. Bumaba ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 50s. Maikli ang buhok na may mga uban. May mahinahong ngiti. Nakasuot siya ng suit. Ngunit walang formal na pakiramdam. Ako po si Mateo Reyes. Bati niya sa matatas na Ingles. Ako ang Chief Engineer sa Design and Development Department ng Alaga Tech. Kinakabahang nakipagkamay si Emily. Emily Erickson po! Isang karangalan na makilala kayo. Inilibot si G. Reyes sa loob ng dorm. Nagtipon ang mga estudyante. Lahat sila gustong makilala ang taong gumawa ng produkto. Sa silid ni Emily, tiningnan ni G. Reyes ang naka-install na inidoro. Maayos ninyong ginagamit, ano? Ngiti niya. Maraming salamat sa pag-iingat. At nagsimula siyang magsalita sa mga nagtipong estudyante. Isang malaking karangalan na makilala kayong lahat. Ang boses ni G. Reyes ay mahinahon, ngunit may bigat. Sa Pilipinas, hindi namin nakikita ang mga mukha ng mga gumagamit. Nagtatrabaho kami sa pabrika, sa opisina, gumagawa ng mga produkto, ngunit bihira kaming magkaroon ng pagkakataong makita kung kaninong mga kamay ito napupunta at kung paano ito ginagamit. Tahimik na nakikinig ang mga estudyante. Pero dahil doon, ginagamit namin ang aming imahinasyon. Ano kaya ang mararamdaman ng taong gagamit ng produktong ito? Ang hirap ng pag-upo sa malamig na upuan sa umaga ng taglamig, ang pag-aalala sa privacy, ang pag-aalala sa kalinisan. Tiningnan ni G. Reyes ang bawat mukha. Ang bawat isang function ay isinilang para pagaanin ang pagdurusa ng isang tao. Ang mainit na upuan. Dahil alam namin
Ang hirap ng taglamig, ang tinig lihim, dahil alam namin ang pakiramdam ng kahihiyan, ang bidet. Dahil alam namin ang kahalagahan ng kalinisan at kalusugan, tumango ang mga estudyante sa kanyang mga salita. Ang banyo ay dignidad ng tao. Patuloy ni G. Reyes. Lalo na para sa mga babae. Dapat itong maging isang lugar kung saan sila ay panatag at komportable. Naniniwala kami diyan habang ginagawa ang aming mga produkto. Muling tumulo ang luha mula sa mga mata ni Emily. Maraming salamat po, sabi niya. Ang inidorong ginawa ninyo ang nagbago sa aming buhay. Umiling si G. Reyes. Hindi, kayo mismo ang nagbago nito. Ngumiti siya ng malumanay. Ang tapang na hanapin ang dignidad. Iyon ay nasa sa iyo, Emily. Ang desisyon na gumastos ng malaking halaga, tulad ng 3,500, ang tapang na maniwala kahit maraming tumututol, iyon ang nagbago sa lahat. Kami ay gumawa lamang ng isang kasangkapan. Ang gumamit ng kasangkapang iyon para baguhin ang mundo ay kayo. Ang mga salita ni G. Reyes ay tumago sa puso ng bawat estudyante. Nagpatuloy siya. Sa Pilipinas, mayroon kaming salitang pagmamalasakit. Ang pagsisilbi sa kapwa kahit hindi nakikita o napapansin. Iyon ang aming kultura. Ang inidorong ito ay ginawa rin ng may puso at pagmamalasakit para mapabuti ang buhay ng gumagamit sa paraang natural at hindi napapansin. Iyon ang aming layunin, naintindihan ni Emily. Ang ginagawa ng mga Pilipino ay hindi produkto. Binibigyan nila ng anyo ang pagmamalasakit. Ang teknolohiya ay isang paraan, ngunit ang layunin ay ang kaligayahan ng tao. Nang gabing iyon, matagal na nag-usap ang mga estudyante kasama si G. Reyes tungkol sa kultura ng Pilipinas, sa paggawa ng mga produkto, sa pagpapahalaga sa tao. Si G. Reyes ay sumagot ng may kababaang loob ngunit may pagmamalaki. Walang perpektong produkto, ngunit maaari nating panatilihin ang pusong naghahangad ng pagiging perpekto. Ang gawin ang lahat ng makakaya para sa isang taong hindi mo kilala. Iyon ang aming trabaho. At mula nang bumalik si G. Reyes sa Pilipinas, bumilis ang pagbabago. Opisyal na inaprubahan ng Pennsylvania State University ang pag-install ng mga inidorong gawa sa Pilipinas sa lahat ng dormitoryo ng mga babae. Gamit ang pondo mula sa crowdfunding at budget ng universidad, mahigit 200 units ang in-order. Nang araw na magsimula ang pag-install, pinanood ni Emily ang mga nangyayari. Sunod-sunod na inaalis ng mga manggagawa ang mga lumang upuan at ikinakabit ang mga bago. Isa-isa, nagbagong anyo ang mga banyo sa pasilyo. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Sarah, na nasa kanyang tabi. Nangyari talaga? Ano? Tumango si Jessica. Dahil ikaw, Emily, ang gumawa ng unang hakbang, ngunit umiling si Emily. Hindi lang ako, dahil lahat tayo ay nakakaramdam ng parehong paghihirap. Kailangan lang ng isang taong may lakas ng loob na sabihin ito. Nang araw na magamit na ang mga bagong banyo, nagbago ang kapaligiran sa buong dorm. Ang mga mukha ng mga estudyanteng naglalakad sa pasilyo ay mas naging maliwanag. Ang pagpunta sa banyo ay hindi na isang pagdurusa. Sa halip, naging isang lugar na ito ng kapahingahan, sabi ng isang estudyante. Hindi na ako takot sa umaga ng taglamig, sabi ng isa pa. Sa tuwing pumupunta ako sa banyo, nararamdaman kong inaalagaan ako, at sabi ng isa pa. Hindi ko akalain na sa isang maliit na bagay, ganito kalaki ang magbabago sa buhay ko. Maliit na bagay? Ngunit totoo bang maliit na bagay lang iyon? Nag-isip si Emily. Isang lugar na ginagamit araw-araw, binibisita ng maraming beses sa isang araw. Ang karanasan doon ay naiipon sa puso. Kung pagdurusa ang naiipon, napapagod ang puso. Ngunit kung kabutihan ang naiipon, napupuno ang puso. Kapansin-pansin ang pagbabago kay Sarah. Tuluyan ng gumaling
ang kanyang UTI. Nakakainom na siya ng sapat na tubig at gumanda ang kulay ng kanyang mukha. Tumaas din ang kanyang mga marka sa medisina. Mas nakakapag-concentrate na ako, paliwanag ni Sarah, dahil hindi ko na kailangang mag-alala sa banyo. Kapag maganda ang pakiramdam ng katawan, mas madaling mag-aral. Gumaling din ang insomnia ni Jessica. Ang sarap na ng tulog ko sa gabi, masayang ulat niya. Nang mawala ang stress sa banyo, naging kalmado ang isip ko. Napatunayan ko sa sarili kong katawan ang mga natutunan ko sa psychology. Nagbago rin si Mary, ang janitress. Siya ay nasa edad 60 at matagal nang naglilinis sa dorm. Dati, palagi siyang mukhang pagod, ngunit ngayon ay iba na. Hindi ko kayang dumihan ang ganito kagandang banyo, sabi ni Mary. Ginaganahan akong maglinis ng maigi kasi napakagaling ng pagkakagawa nito. Ang paggalang sa produktong Pilipino ay nagbago maging sa kilos ng mga gumagamit. Ang mag-ingat na huwag dumihan, ang gumamit ng maayos, ang isipin ang susunod na gagamit, ang ganitong kamalayan ay natural na umusbong. Kahit si Margaret, ang tagapamahala ng dorm, ay umamin. Sa totoo lang, akala ko kalokohan to noong una, sabi niya. Pero mali ako. Kailangan pala talaga to. Makikita mo sa mga mukha ng mga estudyante. Ang inisyatibo ni Emily ay kumalat sa ibang mga unibersidad. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang unibersidad sa katabing estado. Gusto rin naming mag-install mula sa isang unibersidad sa West Coast. Turuan niyo kami tungkol sa mga inidorong gawa sa Pilipinas. Ang mga pahayagan ng mga estudyante sa buong bansa ay nag-ulat tungkol dito. Toilet Revolution, ang laban para sa dignidad, ang itinuro ng teknolohiyang Pilipino. Sa mga panayam sa media, paulit-ulit na tinanong si Emily ng parehong tanong. Bakit ka gumastos ng thalan 500? Sa bawat pagkakataon, sumasagot si Emily, hindi malalagyan ng presyo ang dignidad. Hindi ako naniniwala na isang kabutihan ang pagtitiis sa araw-araw na pagdurusa. Kung may mas magandang pagpipilian, dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob na piliin ito. Ano ang espesyal sa inidorong gawa sa Pilipinas? Hindi ang teknolohiya, sagot ni Emily, kundi ang puso, ang pagmamalasakit ng gumawa para sa gagamit. Ang mainit na upuan ay hindi lang isang function. Ito ay patunay na may isang taong nakakaunawa sa aming pagdurusa. Dumating ang tagsibol. Natapos ang mahabang taglamig ng Pennsylvania at nagsimulang mamukadkad ang mga bulaklak sa campus. Tumingin si Emily sa bintana at binalikan ang nakaraang 6 na buwan. Ang gabing iyon ng Nobyembre, ang isang video na napanood niya sa YouTube, ang tanong na, totoo kaya ito? Ang desisyon na gumastos ng 3,500. Ang pagtutol ng mga tao sa paligid, ang mga salitang baliw, ngunit ngayon, nagbago na ang lahat. Mahigit 200 na babaeng estudyante sa dorm ang umuupo sa mainit na upuan tuwing umaga. Gumagamit sila ng banyo ng walang kahihiyan, malinis at komportable. Gumanda ang kanilang kalusugan, bumuti ang kanilang tulog, at dumami ang kanilang mga ngiti. Mahigit 50 unibersidad sa buong Amerika ang nagsisimulang sumunod sa kanilang yapak, at higit sa lahat, si Emily mismo ang nagbago. Noong una, itinuturing niyang luho ang mga produktong Pilipino. Naniniwala siyang ang teknolohiya ng Amerika ang pinakamahusay. Iniisip niyang kahinaan ang paghahanap ng kaginhawahan. Naintindihan ni Emily na alam ng mga Pilipino kung paano pagsamahin ang teknolohiya at puso. Hindi sila gumagawa ng produkto, kundi kaligayahan ng tao. Iyon ang paggawa ng mga Pilipino. Isang araw, tumawag si Emily sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang engineer. Isang taong laging nagsasabing ang teknolohiya ng Amerika ang numero 1 sa mundo. Dad, may gusto akong sabihin sa'yo, sabi ni Emily. At ikinuwento niya ang mga nangyari
Sa nakaraang 6 na buwan, ang pagkakatuklas sa inidorong Pilipino, ang desisyon na bumili, ang reaksyon ng mga tao. Noong una, tila nag-aalangan ang kanyang ama. Sa isang inidoro, 3,500, sabi niya. Sa totoo lang, hindi ko masasabing matalinong pagbili yan. Pero Dad, patuloy ni Emily, natutunan ko na ang teknolohiya ay para pasayahin ang mga tao. Hindi lang tungkol sa kahusayan at performance. Ang pinakamahalaga ay ang pag-iisip sa nararamdaman ng gumagamit. Tahimik ang kanyang ama sa kabilang linya. Ang mga Pilipino ay tapat na nagtatrabaho para sa isang taong hindi nila nakikita. Inaasahan nilang mapangiti ang isang taong hindi nila kilala at hinahangad ang pagiging perpekto. Sa wakas, nagsalita ang ama ni Emily. Tama ka, anak. Ang teknolohiya ay isang paraan. Ang layunin ay ang kaligayahan ng tao. Nakalimutan ko na yan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Emily. Dad, alam mo, dati gusto kong maging medical researcher. Pero ngayon, iba na. Ano ang gusto mong maging? Gusto kong maging isang taong gumagawa ng mga produktong nagpapahalaga sa tao. Buo na ang desisyon ni Emily. Nagpa siyang magbago ng kurso mula sa biology patungong product design sa College of Engineering, ergonomics, design thinking, ang siyensya ng usability. Marami siyang dapat matutunan. At sa bakasyon ng tag-araw, gumawa ng isang desisyon si Emily. Pupunta siya sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan siya kay G. Reyes. Gusto kong matuto sa Pilipinas. Gusto kong malaman ang puso ng paggawa. Masayang pumayag si G. Reyes. Halika, marami rin kaming gustong matutunan mula sa iyo. Bago siya umalis, nagtipo ng mga estudyante sa dorm. Sabi ni Sarah, kapag naging doktor ako, bibigyan ko ng halaga ang dignidad ng aking mga pasyente. Hindi ko kalilimutan ang itinuro mo sa akin, sabi rin ni Jessica. Bilang isang psychologist, bibigyan ko ng pansin ang araw-araw na pagdurusa ng mga tao. Nalaman ko na ang maliliit na paghihirap ay sumisira sa isipan. Niyakap ni Emily ang dalawa. Sabay-sabay tayong nagbago. Pagdating sa Pilipinas, sunod-sunod ang kanyang pagkamangha. Ang mga banyo sa istasyon, sa department store, sa parke lahat, ay parehong malinis at may parehong mga function. Hindi lang sa mga luxury hotel. Nasa mga ordinaryong lugar ito. Ito pala ang normal. Naisip ni Emily. Nang bisitahin niya ang pabrika ng Alaga Tech, humanga siya. Maingat na sinusuri ng mga manggagawa ang bawat isang bahagi. Kahit ang kaliit-liitang gasgas ay hindi pinalalampas. Ang hindi perpekto ay hindi pinadadaan sa susunod na proseso. Bakit po ganyan kametikuloso? Tanong ni Emily. Sumagot ang isang matandang manggagawa. Kasi baka mahirapan ang gagamit nito sa kung saang lugar man. Hindi man namin siya kilala. Pero nakakahiya naman sa kanya ang responsibilidad. Sa isang taong hindi mo kilala, iyon ang puso ng paggawa sa Pilipinas. Pagkatapos ng 3 buwang pananatili, bumalik si Emily sa Amerika. Mayroon ng bagong layunin sa kanyang puso. Ang pangarap na gumawa rin ng mga produktong nagpapahalaga sa tao sa Amerika. Pagbalik sa universidad, may mas malaki pang pagbabagong naganap. Mahigit 200 universidad sa buong bansa ang nagpasya na mag-install ng mga inidorong gawa sa Pilipinas. Hindi lang sa mga dormitoryo ng babae, kundi pati na rin sa mga lalaki at sa mga pasilidad para sa may kapansanan. Ang sinimulan mo ay nagbabago na sa buong bansa, sabi ni Sarah. Ngunit may kababaang loob na sumagot si Emily. Nakatagpo lang ako ng isang kasangkapan. Ang nagpabago ay ang boses nating lahat. Gayunpaman, may isang bagay na talagang nagsimulang magbago. Nagsimulang questionin ng mga tao ang pagtitiis. Nagsimula silang maghanap ng mas magandang pagpipilian at hindi na sila nahihiyang matuto mula sa Pilipinas. Isang editorial sa isang pahayagan ang nagsulat.
Matagal nang nangunguna ang Amerika sa teknolohiya ng mundo. Ngunit hindi kaya na wala tayo sa direksyon, sa paghangad ng kahusayan at performance, nakalimutan natin ang puso ng tao. Itinuturo sa atin ng Pilipinas na ang teknolohiya ay para pasayahin ang mga tao. Habang binabasa ang artikulong iyon, naalala ni Emily ang umagang iyon ng taglamig. Ang upuang parang yelo. Ang mga araw na akala niya ay kailangan na lang magtiis. Ngunit ngayon, iba na ang bawat umaga. Isang mainit na upuan ang bumabati sa kanya ng magandang umaga. Ang pagpunta sa banyo ay hindi na isang pagdurusa. Sa halip, naging isang munting kaligayahan na ito sa kanyang araw. Ang kaligayahang iyon ay nilikha ng mga taong nasa malayong Pilipinas, mga taong hindi niya kilala, ngunit inisip ang kanyang kapakanan. Tumingin si Emily sa labas ng bintana. Ang mga estudyanteng naglalakad sa campus ay lahat nakangiti. Marahil, ang kanilang araw ay nagsisimula rin sa isang munting init. Salamat! Bulong ni Emily sa kanyang sarili. Sa mga engineer ng Pilipinas, kay G. Reyes, at sa lahat ng taong seryosong nag-iisip para sa gumagamit. Ang init ay hindi lang katawan ang pinagagaling, kundi pati na rin ang puso. Ang itinuro ng mga Pilipino ay hindi teknolohiya. Ito ay ang pusong nagmamalasakit sa kapwa, ang pagiging tapat sa pagtatrabaho para sa isang taong hindi mo nakikita, at ang katotohanan na ang maliliit na kabutihan sa araw-araw ay nagbabago ng buhay. Hindi kayamanan, kundi puso ang nagpupuno sa isang tao. Hindi ang mamahaling produkto, kundi ang pagmamalasakit na nakapaloob dito, ang tiyak na nagdudulot ng kaligayahan. Ang dignidad ng isang babae ay hindi nagsisimula sa malalaking salita, kundi sa maliliit na pag-aalala sa araw-araw. At natuklasan ni Emily na ang pagkakaroon ng lakas ng loob na hanapin ang dignidad ay hindi lang para sa sarili. Ngayon, ang banyo sa iyong bansa, pinapahalagahan ka ba? Sa lugar na ginagamit mo araw-araw? Iginagalang ka ba? Sino ang nagpasya na isang kabutihan ang pagtitiis? Kung may mas magandang pagpipilian, hindi ba't dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob na piliin ito? Ang pagsasama-sama ng maliliit na kabutihan ay nagbabago ng buhay, at ang lakas ng loob ng isang tao ay maaaring magbago ng mundo. Anong munting kabutihan sa iyong araw-araw ang sa tingin mo ay makakapagpabago ng iyong buhay? Pakiusap, ibahagi sa comment section. Maraming salamat sa inyong pagbabasa hanggang sa dulo.